Okay, para maiba naman, i-rate natin yung mga rides sa Star City. Sobrang tagal na ng huling beses ako nakapunta dito, and yung huli, parang before pa nasunog eh. Gagawan ko rin pala ng review yung buong Star City, pero bago yon, i-rate muna natin yung mga rides nila. First of all, sobrang nalungkot ako na wala na yung The Mummy, The Land of the Giants, Dragon Express, and syempre, Peter Pan. Sobrang favorite ko tong Peter Pan ride, and for me, one of the most magical attraction na meron sila. Pero ayun nga, isa siguro ata to sa mga nasunog eh. Umpisahan natin sa Star Flyer, and unfortunately, hindi ko ma-rate. Ito pa naman yung pinunta namin dito, pero sadly nga hindi kami nakasakay kasi nga sarado since umuulan nga daw. Pero ayun, sana next time makasakay na ako dito. Gabi ng Lagim, 1 out of 10. Para tong mga horror movies sa Pilipinas recently. Sobrang inabangan ko pa naman to kasi takot na takot ako dati dito nung bata ako eh. Pero ngayon, alala ko dati sa labas nito may nakalambitin. Takot na takot ako dun nung bata ako eh. Mas nakakatakot yung exterior design niya dati na parang abandonadong castle or bahay. Pero ngayon kasi, pati yung sa loob, hindi na rin nakakatakot. Dati magugulat ka talaga sa mga jumpscares dito na may mga humahampas sa pader eh. Pero ngayon, yung mga aswang, sobrang bagal umangat. Paano ka matatakot doon? Siguro yung nag-design nito, hindi nanonood ng horror movies eh, na parang sa isip niya, basta may mga creepy elements, matatakot yung mga tao, on which hindi naman ganun kasimple yun eh. Kasi kailangan mo ng proper build-ups, kailangan mo ng proper props, kaysa whatever this is, nalaman nga ngayon. Next, Star Frisbee, 10 out of 10. Isa to sa favorite kong ride na sobrang kinabahan ako bago ako sumakay kasi ayoko ng mga rides na nakalawit yung paa eh. Pero sobrang saya naman ito na bawat bagsak, para kang lumilipad mala Superman eh. Lalo na kapag nakadilat ka, kapag nakasakay ka dito, either yung langit yung makikita mo, or yung lapag habang pabagsak ka. Next, Bumper Car Smash, 10 out of 10. Sobrang saya din ito and sobrang sorry doon sa bantay kasi tumalsik yung cellphone ko habang nagdadrive ako. Tatawa pa nga ako kasi nga bago pa umandar yung sasakyan, sinabi ko pa nga, pwede po ba mag-video? Sabi niya, hindi po pwede kasi nga baka tumalsik. Sabi ko, okay. Tapos pag andar, biglang tumalsik yung cellphone ko kahit hindi naman ako nagbi-video. Kailang ulit kami dito and sobrang saya talaga, and para sa isang katulad ko na nag-aaral ngayon mag-drive, baka ganito yung gawin ko para mag-viral ako eh. Next, Jungle Splash, 7 out of 10. It was fun, lalo na kung pabagsak ka na tapos nagtatalsika na yung mga tubig, ayun yung masaya dito eh. One of those rides na sobrang melang, and for me sobrang delikado pa rin kasi kakapit ka lang talaga eh. And I'm not sure kung may reason kung bakit walang seatbelt or anything, pero goods pa rin naman. Next, Jumping Star, 2 out of 10. It's a poor attempt doon nga sa extreme ride ng EK, pero kung gusto nyong ma-experience yon in some sort na mas madali lang, then subukan nyo na lang din siguro sa Star City. So, hindi niya nakuha yung drop na matatakot ka, more on maiinis ka lang kasi taas baba lang. Next, Surf Dance, 10 out of 10. Same vibes with Star Frisbee, sobrang saya din ito kasi para ka lang din nakasakay sa isang barko or surfboard nga na malakas nga yung alon. Hindi ko in-expect dito yung tumataas, tumatagilid-tagilid, and sobrang fun nito, lalo na kung nasa parehas na dulo ka, tapos nandun ka pa sa mismong gilid. Next, Wacky Worm na isa sa mga OG, 3 out of 10. I still think na mas better pa rin yung Dragon Express na wala na nga yung may China-China siyang design, and para lang kasi tong roller coaster na malungkot. Bata ako, ang sayang sakyan nito, pero ngayon, and for me, ang pangit ng placement ito sa Star City eh. Next, Super Telecombat, 4 out of 10. To chill ride lang na medyo pang bata lang din, pero gusto ko dito yung pwede kang tumaas baba. Para lang tong carousel with extra steps eh. Next, Seahorse Viking, 8 out of 10. Nakailang ulit din kami dito to the point na halos masuka-suka na ako, and dito yung ride na halos mauubos yung boses ko sa kakasigaw and kakamura. To be honest, hindi ako sumisigaw dahil natatakot ako eh, but more on, ang saya lang pala sumigaw kapag habang nasa raid ka. Hindi ko to pinerfect 10 kasi mas gusto ko pa rin yung original na pangalan nito na Vikings lang, and also, mas gusto ko yung aesthetic before na bagay nga doon sa ride. Next, Central Park Carousel, yung carousel na nasa labas, 5 out of 10. Kung ano lang yung ini-expect nyo sa isang simpleng carousel, ganun lang din talaga. Pero honestly, it could have been better, pero ayun. Next, Giant Star Wheel, 7.5 out of 10. I'm not sure if nalilito lang ba talaga ako, pero wala ba talaga tong aircon? I mean, okay lang din naman, pero yung sumakay kasi kami, sobrang init and wala lang talagang kahangin-hangin. I mean, sa amin okay lang yung init kasi nga dalawa lang kami, pero kung siguro lagpas kayong dalawa, parang ang hirap ng humiga sa loob nito. Next, Time Warp Adventure, 6 out of 10. Ito ay more on for pictures lang talaga, pang IG ganon. Ganda rin naman yung mga designs dito and mga naka-display, pero for me pa rin, mas okay pa rin talaga yung Land of the Giants. Next, Lawless Wing, 8 out of 10. Basically, smaller version of Flying Fiesta from Enchanted Kingdom, and it's fun naman, pero sana nga lang gumawa sila ng mas malaking version nito kasi masaya sana to eh.
pero ayun, baka makapiright nga lang sila ng EK. Next, Egyptian Spinning Coaster, 7 out of 10. Basically, wacky worm lang naman to na umiikot-ikot, and I like yung twist niya na umiikot-ikot habang umaandar kayo sa parang roller coaster, pero ayun nga lang kasi, sa iksi ng dadaanan or tatakbuhan, it gets old really quick lang. Next, Tornado Ride, 8 out of 10. This was a fun ride kahit maliit lang kasi bukod sa umiikot na nga yung mismong rides, umiikot din kayo mismo. Jit, dito kami nahilo kasi iba talaga yung tama ng umiikot na nga kayo, umiikot pa kayo. Next, Dinosaur Alive, 6 out of 10. I like the animatronics here and bilang fan nga ng mga dinosaur, sobrang nag-enjoy yung mata ko dito. And for photos lang din kasi talaga tong ride na to. Wish na sana mas goods lang yung flow nga ng mismong attraction kasi parang naka-display lang sila and everything. And sana nga lang, nilagyan lang nila ng kwento yung mismong ride in a way para nga mas masaya lang. Next, Music Express, 9 out of 10. So, favorite ko rin to kahit simple lang and I like yung vibe niya na para ka lang talagang nasa perya. I like yung twist niya na tumatakbo nga paharap tapos maya-maya pabaliktad naman. Okay, pinakahuli, Digital Surround Theater, 3 out of 10. I mean, I appreciate the attempt and the effort pero for me lang, hindi ko naramdaman yung pagiging immersive niya and yung pagiging surround nga niya. Mas nice lang na makaupo ka for a while given na isa sa mga pinakahuli namin pero kung ito yung sa simula nyo, medyo hindi lang siya worth it. So yun lang, binase ko yung rating ko sa kung gaano ko nga na-enjoy yung mga rides nila and marami pa ako atang di nasakyan pero mostly naman doon, mga pambata lang din talaga. Hindi na rin kami pumasok ng Snow World kasi nakailang beses na rin naman kami dito and doon sa parang Scream Avenue something pero baka next time, try namin. So kayo ba, nakapunta na ba kayo sa Star City and kung oo, ano yung pinaka-favorite nyong ride sa lahat ng to? Comment nyo na lang. Thank you.